Praise the Lord! Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah! Inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo. Purihin ang Lord sa araw na ito dahil naririto ka. Sabihin mo sa katabi mo, praise the Lord, nandito ka. Hallelujah! For the past weeks na nagdaan, talaga namang wala pong tigil ang ulan, no? I hope you are safe. I hope we are safe. Lahat tayo, no po, sa Blessed Family. Totoo naman po, no, kahit na may bagyong dumaan sa ating buhay, pag tayo ay konektado sa Panginoon, kapag tayo ay talagang nakaugat at matindi ang pagkakakapit sa Panginoon, ano man po ang mangyari, bagyo man ang dumaan, malakas man ang hangin sa ating buhay, meron mang pagbaha, hindi tayo matitinag. Amen? Amen. Dahil sa piling ng Diyos, tayo ay may kagalakan, may kasaganaan, may kapayapaan, merong kagalingan. Amen? Hallelujah! Purihin natin ang ating Diyos na mabuti at hindi nagbabago. Hallelujah! May buti
Mabuti ng Diyos at kamangha-mangha ang kaniyang gawa. Dakilaan ng Diyos na hari, aming ihahayag. Magpakailanman ng awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alimang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kadakilaan ng Diyos na hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alimang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Minsan pa, purihin po natin ang Panginoon. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, sasambahin ka namin, hanggang Panginoon. pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Praise the Lord! Purihin ka, Panginoon! Sinasamba ka namin, O Diyos! Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon! At tunay, Panginoon, na ngayong moment na ito, Lord God, ang inaasam po namin ay ang kamangha-manghabong pagkilos, Panginoon. Marami na kaming na-experience, Lord God, na pagkilos mo sa aming buhay. Marami ng himala, marami ng mga bagay kang pinaranas sa amin na hindi namin inakala, Panginoon. Pero Lord, ang puso namin,
Gusto pa ng mas marami pa, Panginoon. And right this moment, Lord God, naniniwala po kami, nagtitiwala kami, Panginoon, na may kaya ka pang gawin sa aming pangkabuhay. May kaya ka pang gawin sa aming church. Patuloy mong binabago ang aming mga puso. Patuloy mong binabago ang aming buhay, Panginoon. Gawin mo kaming patuloy na konektado, mahigpit na kayakap sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ang Diyos na tangi naming pinagkakatiwalaan. Bagyo man ang dumaan, Panginoon, sa lilim mo, doon kami mananatili, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa kitukon. Kailan ba'y di pababayaan sa iyong laban? Sa iyong laban, mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyong laman. Matatagpuan sa iyong laman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong sa iyong lilim, Panginoon. Ang papuri ko ay tanging sa iyo. Sige, sabihin po natin ito sa Panginoon. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon,
dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong mananatili, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Patuloy po kaming mananatili sa lilim mo, Panginoon. Sa iyong kapayapaan, sa iyong kaligayahan. At wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Dito lang kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Minsan pa, kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa piling mo.
puso. Papuri ko dahil sa'yo, sa'yo lamang ilalay mo sa Panginoon ang iyong papuri sa Diyos nating mga pangyarihan. Hallelujah. Papuri ko ay dahil sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, lilipin at sasambahin ka sa dakitin. Mananatili sa'yo, lilipin at masumpungan ka. Minsan pa, mananatili. Mananatili sa'yo, lilipin at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilipin at masumpungan ka sa dakong lihim. Nanatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Mateo chapter 15 verses 12 to 17. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko na kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. And now, let's welcome our speaker for today, Pastor Jude. Praise. Isang pinagpalang maulang umaga po sa ating lahat. Pwede bang pakilingon ng inyong katabi? Pakisabi, good morning. Yan. Good morning. Sige po, ang atin pong mga medical people at ilang mga usher na po ang bahala. Ayan. Tayo po ay magpapatuloy na sa gawain ng Panginoon. May kagalingan naman po sa ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Tapat po ang Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Tapat po ang ating Panginoon. Siya ay hindi nagbabago. Siya ay hindi nagkukulang. Mula noon hanggang ngayon, siya po ay tapat. Hallelujah. At sa umaga pong ito, patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos. Kamusta po kayo sa nagdaang linggo? Pakikamusta yung katabi mo? Kamusta ka? Hindi po magandang panahon, mga kapatid. Itong mga nakaraang araw, alam natin na yung iba sa atin siguro medyo tumulo ang tubig sa bubong.
Hindi makalabas ang mga bata, hindi makapasok. Tuwang-tuwa ba ang mga bata? Ang ingay ng mga bata. Sabi ng asawa ko, ituloy na lang yung pasok. Ang ingay naman ng mga bata. Subalit, salamat pa din sa Panginoon sa katapatan at kaligtasan. Buhay ang katabi mo. Amen. Tayo po ay ligtas. Medyo nabasa lang ng ulan. Okay lang po yan. Minsan maganda rin yung mabasa-basa po tayo ng ulan. Kasi po nung summer, nagrereklamo tayo, mainit, edi binasa tayo ngayon ng Diyos. Diba? This Sunday po, tayo po ay tutuloy sa ating series na Hitik. Sabi mo, Hitik. Sabihin mo nga sa katabi mo, Hitik. Mukha bang hitik yung katabi mo? Siksik lang, pastor. Napakasarap pong tingnan ng punong hitik. Diba? Hitik sa bunga. Pag panahon ng mangga, tapos makita mo yung punong mangga na hitik, kumpul-kumpul yung mga mangga. Kahit tsinelas lang eh. I-chain mo lang yung tsinelas mo. Ay, solve. Pag tinamaan, merong mahuhulog at mahuhulog. Kasi nga hitik. Madaming bunga. Pag tinamaan, solve. Salagyan mo ng toyo. Salagyan mo ng pakasarap. Sa ating buhay po, gusto din natin ng hitik. Amen. Pag hitik kasi ibig sabihin madami. Ibig sabihin sagana. Ibig sabihin maunlad. Gusto natin yan. Gusto natin ng mga tao ng maunlad. Gusto natin ng madami. Gusto natin ng sagana. Pero tulad din po ng mga sermon at preaching po natin, itong mga nakarang linggo, maraming bagay ang dinadaanan ng ating buhay bago natin maranasan na tunay na maging hitik. Okay? Ang daming proseso. May pruning, may kailangan kang diligan, parang halaman. Maraming proseso bago tayo tunay na maging hitik. Kanina po, binasa natin ang ating passage ngayong umaga. Salamat po. At again, matatagpuan natin yan. Kung John po yung nakalagay doon sa inyong kung Mateo po yung nakalagay, pasensya nyo na po. John po yan. Okay? It's John chapter 15. Ayan, pakibago na lang po. Nagkamali po ako ng type po dyan. It's John chapter 15. Yan. So, John chapter 15, verses 12 to 17. Yan. At ang title po ng ating mensahe sa umagang ito ay Pinili upang mamunga. Sabihin mo nga, pinili. Wow. Isa pa, laksa mo, pinili. Pinili. Napakagandang, alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ng prinsipyo ng pagpili. Nung binata pa po ako, madalas po akong mautusan na mamili sa palengke. Yung gulay, isda, karne, prutas, kung anong may utos, kung anong bibilin, kasi hindi kami nagre-ref during that time. So, kung ano yung lulutuin ngayon, bibilin ngayon. Kakautos po sa akin, doon po ako natutong mamili ng magandang gulay, ng sariwang isda. Dati akala ko, kailangan ang repolyo o kaya ang pechay, walang butas dapat. Tapos, sinabihan ako ng nanay ko, ng tatay ko, piliin mo yung may konting butas. Kasi yun yung walang insecticide, pesticide. Ibig sabihin, yun? Natural yun. Dati, pag may butas, sabi ko, ay wag yan, pangit yan, may butas. Hindi pala. Yung piliin mo lang yung konti yung butas, yun, maganda yun. Hindi mo na masyadong kailangang pagkahugasan. Pag karne, dati po nakabili ako. Pulang-pula yung mata. Galit na galit yung nanay ko. Hindi ko naman alam eh. Yun pala, titingnan mo yung mata, titingnan mo yung asang. Pinipili pala yun. Akala ko, basta nakita mo, 20 tumpok, kunin mo na. Kasi mura. Yun pala, minsan pag tinutumpok, pinapaubos na lang pala yun. Ibig sabihin, medyo hindi na sariwa yung isda. Hindi sa karne.
Medyo maitim-itim na yung nabili ko. Sabi, galit ulit nanay ko. Itong binili mo, tamo, may amoy na. May amoy pa pala yun. Ayokong umaamoy. Alam niyo po, maarte ako nung ayoko pong inaamoy yung sa palengke. Nakaganan po ako nung bata ako pag pumupunta kami palengke. Kasi sa kadiwa po, hindi naman ganyan yan dati. Ngayon, maganda na. Dati po, pagka pumunta kayo dyan ng madaling araw, naku po, hindi lang mabaho, maputik, lalo na pag umulan. Kung hindi putik, maalikabok. Laki po ako dyan eh. Kasi taga-area po ako. Pero natuto akong mamili. Mamili ng maayos na isda, maayos na gulay, na nagagamit ko nung nakapag-asawa na ako. Kasi yari ako sa asawa ko pag mali ako ng pili. Minsan talaga, mga kapatid, kahit naman gano'n na tayo kahusay pumili, minsan nagkakamali pa rin tayo ng pagpili. Dumadating pa rin naman sa buhay natin na kahit gano'n ka kagaling mamalengke, meron pa rin mali ng pili. Kahit anong husay mong tumingin ng magandang pakwan, minsan, pagbukas, matabang pa din. Minsan, yung napili mong mangga, perfect na perfect sa'yo, matamis to. Pagkagat mo, nakaw, asim. Nagkakamali pa rin talaga tayo ng pili. Sabi mo sa katabi mo, nagkakamali pa rin talaga. Ganun talaga. Sabi mo, okay lang yun. Nagkakamali pa rin po talaga tayo ng pili, kahit gano'n tayo kasanay. Pero ito po ang maganda, ang Diyos hindi nagkakamali. Pag ang Diyos pumili, hindi siya nagkakamali. Tayo lang yun. Pero pag ang Diyos pumili, hindi siya nagkakamali. Ngayong umaga po, gusto ko pong pag-usapan natin ang pagpili sa atin ng Diyos. Alam mo bang pinili ka ng Diyos? Alam mo bang para kang mangga na tinitigan ka ng mabuti? Tinitigan kang mabuti, hinawakan ka, buong pagkamangga mo, hinawakan ng Diyos. At sinabi ng Diyos, eto ang kukunin ko. Ikaw ay handpicked. Pinili ka ng Diyos. Tayo po ay pinili. Para saan? Para saang bagay? Una, maging hitik. Sabi mo, hitik. Pero bago tayo tuluyang maging hitik, mga kapatid, ito po yung tatlong bagay na gusto kong ibahagi sa inyo na sigurado ang Panginoon nung tayo'y kanyang piliin. Sure si Lord, nung pinili ka niya, ito gusto niya mangyari sa'yo. Number 1, you are chosen to receive the fruit. Sabi mo, receive. Sabi mo, I receive. Tinatanggap ko. Sabi mo, tinatanggap ko. In verse 13 and verse 14, sabi po dito sa John, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring tagalayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. God chose us to receive a fruit that surpasses everything in this world, and that is the love of God. Walang bagay ang may tutulad tayo sa pagmamahal ng Diyos sa mundong ito. Amen? Kahit saan ka pumunta, hindi mo rin yan pwedeng itulad sa pagmamahal ng asawa mo. Dahil mas malaki pa rin ang pagmamahal ng Diyos kaysa sa pagmamahal ng asawa mo. Ang experience, mga kapatid, na mapili ka ay isa sa pinakamasarap na experience. Alam niyo po ba yan? Yung mapili ka, out of many, napili ka. Isa yan sa pinakamasarap na experience na pwede mong tanggapin. Nung pandemic, kapag po kasama ka sa listahan ng napiling mabigyan ng ayuda, di ba, ang saya. Nasa listahan ako. Akala mo nanalo ka ng 10,000. Pero 6,000. Pero pag nasa listahan ka, masaya ka. Kasi ayuda yun eh. Pagpapala yun eh. Napili ka, kasama ka, kasali ka. Kapag pumunta ka sa mga noontime shows na namimigay ng pera at papremyo,
Tapos sinigaw, ikaw ang napili naming tumanggap ng 10,000 pesos. Wow! Ikaw nga nanonood ka lang, parang gusto mong sumayaw eh. Nanonood ka lang. Hindi ikaw yung tumanggap ng 10,000, pero ang saya mo para dun sa tumanggap. Mayroon nga pang pa-comment na sana all. Di ba? Ikaw ba naman tumanggap, napili ka na tumanggap ng 10,000 pesos? Makikita natin, mga kapatid, again, kahit hindi ikaw yung nandun, ang saya-saya mo para dun sa napili. Nung ako po napili ng asawa kong mapangasawa, nung umoo, aba, napakasaya ko. Winner talaga. Napili eh. Umoo eh. Eh kung humindi, andito pa rin naman po ako. Pero, hindi siguro kasing saya ngayon. Eh umoo eh. Pag napili ka mga kapatid, iba yung saya. Daig mo yung pakiramdam na mapili, daig niyan minsan yung manalo ka sa loto, manalo ka ng pera, kasi napili ka. Napili ka out of, pwede namang iba, pero ikaw yung napili. So, mga kapatid, sabi nga po natin, out of many people, pag alam mong pinili ka, very privileged. Sabi mo, privilege. Very privileged yung pakiramdam kapag ikaw ay napili. So I want to tell you this right now. Alam mo bang pinili ka ni Jesus? Amen? Alam mo bang pinili ka ni Jesus? Kung hindi mo pa alam, gusto kong malaman mo ngayon. Pinili ka niya para tumanggap ng pag-ibig niya. Pinili ka niya para mahalin. Pinili ka niya para tumanggap ng pagmamahal niya. Pinili ka niya para ibigay ang buhay niya para sa iyo at para sa akin. You are handpicked. You were chosen. Lahat naman pinipili ng Panginoon eh. Lahat naman gusto niya tumanggap ng pagmamahal niya. Yes po, totoo po 'yun. But despite of that, gusto niya lahat kahit gusto niya lahat na maligtas, sinadya ka ng Panginoon. Kahit nakapila kayo dyan, sinadya ka niyang kunin, i-handpick, pulutin ng kamay niya mismo. Kahit gusto niya lahat mapili, gusto kong sabihin sa iyo yung sinadya ka. Pwedeng napili ka, pero kinuha ka lang kasama ng lahat. Pero hindi po ganun pumili ang Diyos. Ang Diyos pag pumili, iniisa-isa. Isa-isa. Naiintindihan niyo po ba yung pinupunto ko dito? Hindi ka basta piniling iligtas na, sige, sama mo na yan. May mga bulok-bulok na part yan, sama mo na yan. May mga maasim yung mangga na yan, sama mo na yan. Bilin ko na yan. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang ginawa ni Jesus sa'yo. Ang ginawa ni Jesus sa'yo, kinuha ka, tiningnan ka, may konting bulok. Tingin ko, maasim to. Ay, eto. Medyo may konting sira to sa loob. May uod siguro to sa loob. Hindi. Kukunin ko to. Kasi ito, yung buto nito, pag tinanim ko, hitik. Inisa-isa po tayo, mga kapatid. Hindi ka basta kinuha lang. Hindi ka basta niligtas lang. Hindi basta, no choice. Ito lang tumatanggap sa akin eh. Hindi po. You are handpicked. Sabi mo, handpicked. He gently comes to you and picks you by His own hand. Hindi ka parang isang kumpol ng bulaklak na kinuwang sabay-sabay. Kung ikaw ay isang bulaklak, tinitigan ka niya ng matagal at maingat ka niyang kinuha. Alam niyo po ba yung mga florist, pag kumukuha sila ng bulaklak, pag nakita tayo ng bulaklak, uy, ang ganda! Uy, ang ganda! Pinipitas lang natin eh. Di ba? Alam niyo mga florist, ginugupit po nila yan.
Ginugupit nila yan. Hindi yan basta pinuputol yung tangkay. Ginugupit po nila yan. Tapos ititrim pa. Ganun po sila. Hindi po yan, hindi ka basta pinitas ng Diyos. Kaya nga po dapat humble tayo palagi. And we only take pride in Christ alone. Nagpapakumbaba tayo sapagkat kahit di tayo karapat-dapat, kahit wala naman tayong may dudulot na maganda, tayo po ay inibig pa rin ng ating Panginoon. And we take pride in Christ sapagkat walang kahit sino sa mundong ito ang gagawa ng ginawa niya para sa akin at sa iyo. I assure you that walang gagawa nun. Siya lang. Opo, mahal ko mga kaibigan ko, pero hindi ako mamamatay para sa kanila. Bakit? Babahala ka dyan. Ba't ako mamamatay para sa'yo? Oo, magkaibigan tayo. Pero kasalanan mo yan. Totoo po? Sino po ang handang mamatay para sa kaibigan niya? Ay, bahala ka dyan. Gagawa-gawa ka ng kalokohan. Mahal kita, kaibigan. Pero una ka na. Mahal kita, kaibigan, pero ikaw ang gumawa niyan. Wala akong, hindi pwedeng ako ang mapaparusahan para sa'yo. Naintindihan niyo po ba? Kasi gano'n na gano'n yung ginawa ni Jesus. Mahal kita, ako na dyan. Ako na mapapahiya, ako na mamamatay para sa'yo. Walang gagawa nun para sa'yo dito sa mundong to. Kahit pa asawa eh. Ako po, para sa asawa ko, mahal ko po asawa ko, sobra. Pero, mamamatay ako? Kapalit mo? Aba, gawa-gawa ka ng ganyan eh. Una ka na. Naintindihan niyo po ba? Sino po dito ang asawa na handang mamatay para sa asawa niya? Totoo? Hindi ako naniniwala pag nandyan na. Siyempre, dito ngayon. Pagka sinabi mong, hindi. Di sa labas tayo natulog lahat. Pero wala. Kahit gaano mo kamahal, pag nandun ka na, at the end of the day, si Jesus lang makagawa nun. Si Jesus lang. Sabi mo, si Jesus lang. Tingunin mo yung asawa mo. Sabi mo, pasensya na, si Jesus lang. Hindi po yun masama. Baka, grabe naman si pastor. Baka sabihin ng asawa ko, hindi ako Hindi po, hindi yun ang ibig ko sabihin. Totoong mahal po ng asawa, mga asawang babae, totoo pong mahal kayo ng asawa niyong lalaki. Mga asawang lalaki, totoo pong mahal kayo ng asawa niyong babae. Pero ibang bagay yun. Yung ako, mamamatay kapalit mo. Baka nga awayin mo pa ng awayin. Bakit kasi ginawa mo yan eh? Bakit kasi nagkasala ka eh? Bakit kasi? Nobody will do that for you. Si Jesus lang. Walang makakagawa ng ginawa ni Jesus, kundi siya lang po. Kahit isipin kong kaya ko yon, nagsisinungaling ako sa sarili ko. Kasi kung nandun na ako, hindi ko kaya yon. Kaya nga po dapat maunawaan natin kung gaano kalaki at kawalang katulad yung pagmamahal ni Jesus para sa atin. Kailangan natin yun makita. Na ganito kalaki yung pagmamahal ni Jesus para sa akin at pinili ako para tumanggap nito. Privilege po yun, mga kapatid. Sabi mo, privilege. Thank you. Wala naman akong kayang ibigay sa iyo, Lord. Is there anything that we can give na sasapat at papantay sa ginawa ni Jesus para sa atin? Wala. Kahit ialay po natin ang ating isang buhay, isang buong lifetime, ibibigay ko ang buhay ko sa Panginoon.
Itong buong buhay ko. Para tapatan yung ginawa niya para sa akin. Kapatid, hindi mo kaya yon. Kahit pa 1,000 buhay. Para tapatan yung ginawa ni Jesus. Yung maglingkod sa Panginoon, privilege din natin eh. Hindi po natin right. Kaya hindi siya maitapat sa Diyos. Kasi yung paglilingkod natin, galing din sa Kanya. Sa Kanya pa rin galing. Yung skill mo, yung talent mo, resources mo, oras mo, panahon mo, sa Kanya lahat galing eh. So what can we give to God na papantay sa ginawa niya? Wala. So hindi para tapatan, kundi out of gratefulness. Na ating ibigay ang ating mga buhay sa Diyos out of pagpapasalamat. Knowing na hindi ko pala kayang pantayan, di pasalamatan ko na lang. Amen? Grateful po ba tayo sa tinanggap nating pag-ibig sa Diyos? Amen? Amen. Mga kapatid, kadalasan kung bakit may thought tayo na parang may tatapat natin yung pagmamahal natin sa Diyos, kasi tinutulad natin yung pagmamahal ni Jesus sa pagmamahal natin. Sinusubukan nating i-level pababa. Nile-level natin sa atin yung pagmamahal ni Jesus. Kaya minsan, ang liit-liit ng pagtingin natin sa pag-ibig niya. Di natin kaya yun. Siya lang makakagawa nun. Kaya nga overwhelming yung pagmamahal ni Jesus. Kapag naranasan mo sa buhay mo, hindi pwedeng hindi magbabago ang buhay mo eh. Kasi sobrang laki niya. At sobrang laki niya para sa atin. Sana mga kapatid, ang panalangin ko po, yung pagmamahal ni Jesus sa atin, hindi lang basta, alam mo na lang dahil matagal ka ng Kristiyano. Alam ko na yan, kasi laging nape-preach yan eh. Alam ko na yan, kasi lagi kong nababasa yan eh. Alam ko na yan, kasi ilang pastor na yung nagsabi niyan sa akin eh. Lagi namin pinag-uusapan yan sa cell group eh. Sana, yung pagdating sa usapin ng pagmamahal ni Jesus, hindi na lang siya basta, alam ko yan. Sana hindi po ganun. Sana pag narinig mo yung pagmamahal ng Diyos, kinikilabutan ka pa din. Na-amaze ka pa din. Namamangha ka pa din. You are still in awe. Ang galing nito. Wala talagang katulad to. Huwag mong hayaang yung tinagal mo sa simbahan ang bumura sa damdamin mong namamangha sa pag-ibig ng Diyos para sa'yo. Tagal na ako sa church. Alam ko na yan. Hanggang sa kamatayan mo na ganun yung sinasabi mo. Pero hindi mo nararanasan. Mga kapatid, napakalungkot nun. Na nasasabi mo lang siya ng ganon. Pero pag-usapan ng pag-ibig ng Diyos para sa'yo at sa akin, parang wala na lang sa'yo. Ang tabang nun. At ang lungkot nun. Sabi mo sa katabi mo, nararamdaman mo pa ba? Kasi kung hindi na, balikan po natin ang una nating pag-ibig. Balikan natin. Balik tayo kay Jesus. Alalahanin ulit natin yung unang beses na tayo ay natagpuan. Pag wala na yung init, kailangan po yung painitin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang manlamig. Sapagkat pinili ka niya, ikaw mismo, para tumanggap ng pag-ibig niyang walang katulad. Amen? That's one of the sweetest fruit that all of us could ever receive. Ang pag-ibig ng Diyos. Number 1, He has chosen us to receive the fruit. That's the fruit of salvation. That's the fruit of His love. Number 2, you're chosen to bear much fruit. Verses 15 to 16, sabi dito, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip,
Tinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa ngayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay sa inyo. Jesus chose us not just to receive His love and grace, but so we can produce it through Him. Para ma-produce natin yung pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan niya pa din. Ang isang prutas, kailangan may puno. Tama po ba? Ang prutas, dapat may puno. Or halaman. Tama po ba? Nakita na po ba kayo ng prutas na prutas lang? Walang puno. Walang pinanggalingang puno. Sige nga po, magbigay kayo ng prutas na hindi nanggaling sa halaman o puno. Wala. Wala po, di ba? Walang prutas na hindi nanggaling sa halaman o puno. Kasi proseso po talaga ng puno ang mamunga. Kasama po talaga siya. May mga punong hindi namumunga. Opo. Pero ang isang punong prutas, ina-expect mo na mamumunga ng prutas. Tama? Kasi, mangga ka. Bakit hindi ka namumunga ng mangga? Itong sili ko. Nakapagtanim na po ba sa inyo ng sili? May sili ako. Bakit hindi namumunga ng sili? Bakit patola itong lumalabas? Baka mali po kayo ng naitanim. Patola po yun, hindi yun sili. Bakit gumagapang to? Ang palaya po ata yung naitanim nyo, hindi sili. Bakit itong puno ng santol namin hindi namumunga? Bakit kaya? Mga kapatid, kasama sa proseso ng isang puno ang mamunga. Sabi mo, mamunga. Wala po tayong makikita kahit saan na pagkatapos mong kainin yung prutas, yung buto, hinagis mo, maya-maya, mangga na ulit siya. Kita na po ba kayo ng ganon? Kinasab-ngasab mo yung mangga, paghagis mo, maya-maya, mangga na ulit. Uy, mangga. Hindi. Lulubog siya sa lupa, magiging halaman, magiging puno, lalaki, mamumulaklak, mamumunga. Tama po? Ganun yung proseso niya. Walang bunga na paghagis mo, bunga ulit, bunga agad, prutas agad. Wala pong ganon. Laging may halaman muna, laging may puno muna. Tapos magdadahon, mamumulaklak, hanggang sa mabunga. So, malinaw sa atin na hindi ka pwedeng mamunga na wala kang punong pinanggagalingan. Tama po? Hindi ka pwedeng mamunga na wala kang punong pinanggagalingan. Kaya nga po dito sa John chapter 15, si Jesus ang puno, tayo po yung mga sanga. Para tayo yung mamunga ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Gusto ng Diyos, in the whole chapter ng John chapter 15, kapag binasa niyo po yan, it's, ako ang puno, ikaw ang sanga, ganito, ikaw ang puno, ako ang sanga. Paulit-ulit. Paulit-ulit. May ibang prinsipyo tungkol sa puno at sanga. Paulit-ulit. Kaya po, dito sa John chapter 15, it's a very simple concept. Si Jesus ang puno, tayo ang sanga. Saan mo ba nakakuha ang bunga? Di sa sanga. So, anong dapat natin gawin? Mamunga. Sabi mo sa katabi mo, mamunga. Mga kapatid, kasi po, para tayo ay mamunga ng pag-ibig ng Diyos, kailangan konektado tayo sa puno. Kailangan konektado tayo sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang sanga na konektado sa Panginoon? O mukha siyang sangang nahulog na? Nahulog na sa puno. Sa puno, ang isa sa function talaga ng sanga, bukod sa maghawak ng dahon,
ay mamunga. Ang sanga na din namumunga, ito po, alam niyo, chinek ko talaga siya. Sinubukan kong pag-aralan, bakit ba nila nga pinuputol? May science ba doon sa sinabi ni Jesus na pag yung sanga hindi namumunga, putulin? So I check. Okay? May internet naman po tayo ngayon. Okay? So I check. Alam niyo po, kaya pala nila pinuputol kasi yung sanga na hindi naman namumunga, nakakakuha pa rin ng nutrients dun sa puno. Ang problema, hindi siya mamunga. Now, para mas lalong magbunga yung ibang sanga, puputulin ngayon itong hindi namumunga. Para yung nutrients na napupunta sa kanya, pupunta doon sa mga namumunga. Okay? Ngayon, walang sayang na nutrients yung puno. Lahat pumupunta doon sa mga sanga na namumunga. O, tingin ka ulit sa katabi mo. Mukha bang sangang namumunga? O, naputol na. Pastor, paano yun pag naputol na? Meron naman po tayong grafting. Yan. Pwede naman po tayong i-connect ulit sa puno. No? Pero, huwag ka na magpaputol kung nakakonekta ka na. Amen? Andun ka na eh. Tumatanggap ka na rin lang ng nutrients, edi mamunga ka. Sabi mo sa katabi mo, aba, mamunga. Ngayon, kapatid, ang totoo niyan, bago mo isipin kung namumunga ka ba, isipin mo muna kung konektado ka ba. Konektado ba ako sa puno? Para ako ay mamunga. Baka naghahanap ka ng bunga, hindi ka pala nakakonekta. Sa ibang puno ka pala nakakonekta. Baka nag-expect ka ng bunga na mangga, kasi nakikita mo lahat mangga. Nakakonekta ka sa puno ng santol. Kapatid, kahit gaano karami yung nutrients niyan, hindi ka mamumunga ng santol. Bakit? Kasi ikaw ay sanga ng mangga. Kaya importante na alam natin na nakakonekta tayo sa Diyos talaga. Amen po ba? Amen. Kapatid, walang ibang nais ng Diyos sa buhay natin kundi mamunga tayo. Gusto ng Diyos na mamunga tayo. Amen? At kung talagang konektado ka kay Jesus, imposible pong hindi ka mamumunga. Talagang mamumunga ka. Sure yun. Sabi mo sa katabi mo, sure yun. Imposible hindi makikita sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Laging may makakapuna. Christian to. Ay, ano to? Follower to ni Jesus. Kasi laging halata. Sabi mo halata. Kailangan laging halata yung bunga. Nakikita palagi sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Imposible hindi yan mararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Kasi makikita at makikita ang bunga. Nakita ka ba ng puno na nakapagtago ng bunga? Wala. Lahat ng puno, pag tiningnan mo, makikita mo mga bunga. Bakit? Kasi hindi kailangang itago ng sanga ang bunga. Matik po yung nakikita. Jesus shows us to bear much fruit. Hand-pick up ka din. Kahit sa pamumunga. Pinili ka, tiningnan ka. Bawat sanga. Ay, eto, namumunga to. Lagyan natin to ng maraming nutrients kasi namumunga to. Ay, eto. Ay, eto, ayaw mamunga nito. Sige, bigyan natin ng chance to. Mamumunga pa to ng konti. Eto, ayaw talaga nito. Putulin na natin to. Ayaw eh. Handpick. Pinili. Tinuro. Inisa-isa. Sobrang special mong klase ng sanga. Kasi focus sa yung nutrients ng puno. Masyado kang madaming dahon. Napipigilan yung bunga. Kasi naglalagay din ng nutrients sa dahon.
Ang daming bagay sa buhay mo na hindi naman dapat nandyan, na hindi naman nakakatulong sa pamumunga mo, get ready for pruning. Sabi mo, pruning. Tatanggalan ka talaga. Gugupitan ka talaga. Babawasan ka talaga. Kasi invested si Lord sa'yo, kapatid eh. 100% invested ang Diyos sa'yo. Hindi ka alipin. Kaibigan ka. May tiwala ang Diyos sa'yo, mamumunga ka. Kaya invested siya sa'yo. Yung ugat mula sa lupa, dumadaloy diretso sa'yo yung nutrients. Nakatutok sa'yo. Kaya, kung may alisin si Lord sa buhay mo, huwag ka magtatampo. Huwag sasama ang loob mo. Ay, tinanggalan ako ni Lord ng ganito. Huwag ka magtatampo. Pruning yan. Abangan mo yung hitik mong bunga. Huwag ka magtatampo. Nung ako po ay nag-resign dun sa una kong school na pinagtuturuan, kasi talagang hindi yun para sa akin. Alam ko yun. But pinupush ko yun sa sarili ko. Lord, gusto ko dito magturo. Pero sabi ng Lord, no? I have to take this away from you. It's very comfortable for me. Mababa lang din po ang sahod doon. Pero sobrang komportable ako doon. But God took it away. Sabi ni Lord, hindi. Mag-resign ka dyan. It's not for you. I have to take this away from you. Sabi ko sa Lord, alam niyo po, anong panahon ako nag-resign? December. Kung kailan gastusan. Anong gagastusin ko ngayon? Pagdating ng January, walang-wala na talaga ako. So sabi ko, Lord, sige, susunod ako sa'yo. Pero, ikaw bahala sa akin. Alam niyo po, pinatunayan ng Diyos sa akin, ikaw lang eh. Ako naman talagang bahala sa'yo. Eh di napunta po ako sa isang institusyon na work from home. Bumabagyo, may trabaho po ako sa bahay. Hindi ko kailangang sumaong sa baha. Hindi ko kailangang sa biyahe. Sabi ng Lord, I'll take things away from you that might hurt you. But trust me. Trust my process. And the rest was history. Mga kapatid, huwag ka magtatampo pag may tinatanggal ng Diyos sa'yo. Kasi kahit magtampo ka, tatanggalin niya yun. Ang masakit nun, nagtampo ka. Nasaktan ka na kasi tinanggalan ka, nasaktan ka pa kasi nagtampo ka. Doble. Kapag tinanggalan ka ng Diyos, huwag ka magtampo. Maghintay ka. Lord, anong susunod? Anong gagawin? Masakit na sa akin tong tinatanggal mo eh. Pero hindi ako magtatampo sa'yo. Magtitiwala ako. Kasi proseso mo to. Ikaw bahala sa akin. And I assure you, ang Diyos po ang bahala sa inyo. That's for sure. Mga kapatid, God wants us to bear much fruit. At kapag namumunga ka ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, na-align yun sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, yung mga bagay na hinihiling mo, magiging konektado palagi sa kalooban ng Diyos. At dahil konektado sa kalooban ng Diyos, hindi pwedeng hindi niya yun ibibigay sa'yo. Bakit? Kasi first and foremost, kalooban niya yun. Nakalinya ka sa plano ng Diyos. So, hindi mo pa hinihingi, andyan na. Kasi,
kalooban ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, trust the process. Kaya ngayon, ang mga bagay na hinihiling mo, ayan na. Hitik. Tingnan mo yung katabi mo. Wah. Titigan mong maigi. Hitik. Sabi mo, hitik. If God chose you to bear much fruit, then go. Mamunga ka ng sagana. Sabi mo, sagana. Palakpakan nga po natin ang Panginoon for that. And last, number 3, chosen. You are chosen. We are chosen to enjoy the fruit. And verse 12 and verse 17, nakakatuwa po ito, inulit to. Verse 12, sabi ni Jesus, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Verse 17, ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Nakapalaman po dito sa verse 12 at verse 17, lahat ng sinabi natin kanina. Nakapalaman sa utos na magmahalan kayo. God's design for us is being fruitful is not just people seeing you bear fruit, but for everyone, including us, to enjoy the fruit itself. Yung pag-ibig ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, ang gusto ng Diyos, i-enjoy po natin yon. Naniniwala po ba kayong gusto ng Diyos na i-enjoy natin yon? Yes. Hindi po yan display, mga kapatid. Oy, eto ako, madami akong fruit. Tingnan niyo ako. Ang dami-dami. Hindi po yan display. Sabi mo, hindi yan display. Hindi po yan para ganun lang. It is designed to be enjoyed. It is designed to be enjoyed by you and the people around you and the people who bears much fruit. Kapag ang isang specific thought sa Bible, mga kapatid, inuulit, like sinabi sa umpisa, sinabi ulit sa huli ng passage, ito po ay pagbibigay ng emphasis sa isang phrase or word. Kaya ang taas ng emphasis ni Lord sa magmahalan kayo. Sabi yung katabi mo, sabi mo, iniibig kita. Yeah. Ano ngayon kung na-receive mo yung fruit? Ano ngayon kung bearing much fruit ka? Hindi naman ma-enjoy ng mga nasa paligid mo at ikaw mismo yung fruit. Nakita na po kayo ng punong walang may-ari? Tapos puno ng mangga na walang may-ari? Nakita niyo yung mga prutas niya nasa sahig lahat. Tapos ano? Bulok. Bakit? Kasi hindi na pakinabangan. Hindi nakain, hindi na consume. Walang nag-enjoy. Ang tendency, sayang. That is why, mga kapatid, we are called to enjoy yung pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Tayo, magkakasama. Magmahalan. Sabihin mo ulit sa katabi mo, iniibig kita. Sabihin mo sa katabi mo, ang pag-ibig ng Diyos ay sumaiyo. Paano natin ma-enjoy yung fruit mo? Hindi ka naman available sa gawain. Hindi ka available sa ministry palagi. Hindi ka available sa cell group. Hindi ka available sa fellowship. By the way, may YA fellowship mamaya. 12 ha? Huwag kayo mawawala. Enjoy natin yung fruit ha? Paano? Lagi kang wala. Paano ma-enjoy yung fruit mo? Sayang naman. Kaya minsan yung iba na lang yung pinapamunga ng Diyos. Bakit? Kasi sila yung nandyan eh.
Paano natin i-enjoy yung much fruit? Alam mo mga kapatid, napaka-importante nung time na tayo po ay nakakapag-express ng pagmamahal ng Diyos sa isa't isa. That includes fellowship. That includes cell group. That includes yung mga gawain ng mga department po natin. Kaya wag po hindi ako sasama dyan. Dami kong ginagawa. Sayang bunga mo. Sabi mo sa katabi mo, sayang bunga mo. Sayang ang bunga kapag walang nag-enjoy. Sa totoo lang, mga kapatid, wala nga po sa pagtanggap o pamumunga yung emphasis ng utos eh. Nandun po sa pag-enjoy ng bunga. Pansinin nyo, yung emphasis, pagdating sa bunga, wala dun sa mamunga ka. Wala din dun sa pagtanggap mo ng bunga. Nandun sa pag-enjoy mo ng bunga. Bakit? Tingnan niyo po. Hindi sinabi ni Jesus na inuutusan kitang tanggapin itong bunga. Tama po? Meron po ba tayong binasa na sinabi ni Jesus na inuutusan kita na tanggapin itong bunga? Wala. Hindi sinabi ni Jesus na inuutusan kitang mamunga. Ang sinabi ni Jesus, ito ang aking utos, pagmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Tama po? Yun yung inutos, yung magmahalan. Pero yung mamunga at yung tumanggap ng bunga, hindi po siya inutos. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag konektado ka kay Kristo, automatic, natatanggapin mo yung bunga at mamumunga ka. Pero pansinin nyo, inutos ni Jesus yung isang bagay na mahirap para sa ating gawin. Ang magmahalan. Madali po ba sa atin ang magmahalan? Ang totoo po, hindi. Lalo na pag lumalabas yung mga sumisingit-singit yung mga dati nating pagkatao, yung dati nating mga pag-uugali. Apakahirap po nating mahalin. Magkakaiba po tayo. Yung mga gusto ko sa isang tao, hindi lahat, pare-pareho. Kaya mahirap po sa atin ang magmahalan. Kaya dun sa buong passage, walang utos na mamunga. Walang utos na tumanggap ng bunga. Kasi automatic yon. Pag na kay Jesus ka, automatic kang tatanggap ng bunga at mamumunga ka talaga. Pero yung magmahalan kayo at i-enjoy yung bunga, yun yung inutos ni Jesus. Alam niyo po kung bakit? Kasi baka sobrang busy natin mamunga, hindi na natin na-enjoy. Sobrang busy mo mamunga, hindi mo na na-enjoy. Ang gusto ng Panginoon, enjoyin mo rin yung pag-ibig niya. Yung gusto ng Diyos, enjoyin na natin ng magkakasama yung pagmamahal niya. Sayang ang prutas na hindi in-enjoy. Parang balat ng chicken joy na tinanggal mo, tapos iniwan mo lang. Hindi mo kinain? Pakalungkot naman, nag-Jollibee ka pa. Ano niyo po yun? Yung balat ng manok, tinanggal mo, tinabi mo, tapos pagkatapos mong kainin yung laman, iniwan mo yung balat, tapos ka nang kumain, nag-Jollibee ka pa. Parang pamumunga. Namunga ka pa. Hindi rin pala natin na-enjoyin yan. Baka minsan, kaya ang babaw ng pagtingin natin sa pagmamahal ni Jesus kasi hindi natin ini-enjoy. Alam mo lang, naiintindihan mo lang, pero hindi mo ini-enjoy. Ang lungkot niyan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala.
kang mawawala. Pag konektado ka kay Jesus, para sa Kanya, matik kang mamunga. Matik kang tanggapin mo yung bunga. But this is God's wisdom. Inutos niya yung alam niyang hindi automatic. Inutos niya yung alam niyang kailangang iutos pa rin sa atin. At yun ay enjoyin ang pag-ibig ng Diyos, ang mahalin natin ng isa't isa tulad ng pagmamahal ni Jesus. Kaya tumingin ka sa katabi mo, minsan pa at sabihin mong, iniibig kita. Tulad ng pagmamahal ni Jesus. And this is where I will end. You see, mga kapatid, sa 3 puntos na pinag-usapan natin, isang simpleng katotohanan lang po ang gusto ng Diyos na matutunan natin. At yun ay ang iniibig tayo ng Panginoon. Amen? Iniibig tayo ng Panginoon. Gusto ng Diyos na tanggapin natin ang kanyang pag-ibig, na tayo ay mamunga at mag-produce ng pag-ibig tulad ng pag-ibig niya. Paano yun? Sa pamamagitan pa rin po ng ating Panginoon. At i-enjoy natin yung pag-ibig niya kasama ng mga pinili niya rin upang tanggapin ang pag-ibig niya. Mga kapatid, sa usapin pong ito, alam nyo, ang totoo niyan, kumpleto na po ang mga bagay pag sa point of view ng Diyos. Pag ang Diyos ang tumingin, kompleto na yan. Ikaw na lang ang kulang. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na lang ang kulang. Paano? Pinipilit natin mamunga ng pag-ibig na pinoproduce ni Jesus. Ang kadalasan, ginagawa natin ito sa pamamagitan ng sarili nating mga kakayahan. Mga kapatid, kaya nga po sa mga una po nating preaching with Pastor Levy, binigyan po maigi ng pansin ng Panginoon yung prinsipyo ng pananatili. Manatili ka sa akin para mag-produce ka ng pag-ibig na tulad ng sa akin. Hindi mo ito kayang i-produce sa sarili mo. Hindi naman yung point ni Jesus eh. Gusto mo magmahal ng tulad ko? Hindi mo kaya ito sa sarili mo. Manatili ka sa akin, magagawa mo ito. Manatili ka sa akin, tutulungan kitang i-produce yan. Manatili ka sa akin at mapuproduce yan sa pamamagitan ko. Importante yung konsepto ng pananatili doon sa puno. Importante manatili tayo sa piling ng Diyos. Kasi kung hihiwalay ka, paano ka magmamahal ng katulad ni Jesus? Eh, hindi ka naman konektado. Hindi mo yun alam. Pero sa mga tao, sa atin po, na konektado sa puno, sa source, kung saan tayo nagpo-produce yan. Kasi automatic sa'yo mamunga. Ikaw ay sanga na nasa puno na nagpo-produce ng pag-ibig na walang hanggan. Imposible hindi ka mag-produce doon. Dahil si Jesus ang nagdadala nun sa'yo. Kaya nga ang pag-ibig mo, o ang pag-ibig ng isang asawa, huwag mo siyang ibigin sa sarili mong pag-ibig lang. Kung ikaw ay isang asawa, huwag mong mahalin ang mga asawa mo dahil sa sarili mong pagmamahal lang. Kasi hindi mo yan enough. Kung bakit marami naghihiwalay, kasi pinipilit nilang mahalin ang kanilang mga asawa sa sarili nilang kakayanan lamang. Pero subukan mo na mahalin ang asawa mo katulad ng pagmamahal ni Jesus sa'yo. Ang mga bagay na pangwalang hanggan ay nangangailangan ng mga bagay ay na pangwalang hanggan. Gusto mong mahalin ang asawa mo ng pangwalang hanggan? Mahalin mo siya tulad ng pagmamahal ni Jesus. Kasi yung pagmamahal ni Jesus walang hanggan. At doon yun sasapat. Doon yun nag-uumapaw. Doon yun susobra. Sa pagmamahal ni Jesus, hindi sa pagmamahal mo. Yung sa atin, it's an addition. Palabok. Pero gusto mong paigtingin yung pagsasama ninyo.
O tulad ng pagmamahal ni Jesus sa'yo. Maniwala ka sa akin. Nagsisimula pa lang kayo, nag-uupapaw na kayo. Bakit? Kasi konektado ka sa source. It is a privilege, mga kapatid, na tayo po ay piliin ng Diyos. Kaya hindi tayo karapat-dapat. So, bigyan niyo ng emphasis. Palagi, hindi tayo karapat-dapat. Kahit konti. Hindi. Pero, that is what is amazing about God's love. It shows us to receive, bear, and enjoy His love for us. Kahit hindi tayo karapat-dapat. But remember, higit sa pagtanggap ng bunga ng pag-ibig at kaligtasan, at higit sa mamunga ng pag-ibig at magdulot ng kaligtasan sa buhay ng iba, ay enjoyin po natin yung pag-ibig ng Diyos ng magkakasama. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun? Sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa, tulad ng pagmamahal po ni Jesus sa atin. Enjoyin po natin yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Baka tinanggap mo lang, pero hindi mo ini-enjoy. Baka tinanggap mo lang, baka inala mo lang, pero hindi mo na-enjoy kasama ng mga taong tumanggap din. Pwede po bang tumayo tayong lahat sa umagang to? At sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng pagsasabi na, Lord, sa piling mo, andito yung kapayapaan, andito lahat ng kailangan namin. Enjoyin po namin itong pag-ibig mo sa piling mo at sa piling ng buong blessed home at ng mga tao pang nasa paligid natin. Amen? Awitin po natin itong awitin na ito. Atin pong sabay ng ating Diyos sa umaga nito. Hallelujah.
manatili sa piling mo. Ang manatili sa iyo, O Diyos. Ang manatili sa iyong pag-ibig. Ang manatili sa iyong mga kamay. Sa iyong mga yakap, O Diyos. Ito po ang naisin namin. Sapagkat dito lamang at sa pamamagitan lamang dito, kami tatanggap ng bunga ng pag-ibig mo. Dito lamang kami mamumunga, Panginoon. At sa pamamagitan lamang ng pananatili sa iyo, dito lamang po namin may enjoy yung bunga ng pag-ibig na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya dalangin namin na patuloy mo kaming hawakan, Panginoon. Patuloy mo kaming yakapin. Alam namin na hindi mo kami bibitawan kailanman. Kaya salamat, O Diyos. Punong-puno kami ng pagpapasalamat sa iyo. Dahil sa piling mo, Panginoon, dito namin natagpuan ang lahat sa aming mga buhay, O Diyos. Mananatili sa iyo. Mananatili kaming konektado sa iyo, Panginoon. Kasi ngayon, mamunga kami at ma-enjoy namin ang bunga tulad ng pag-ibig mo sa amin. Panginoon, mahirap sa amin ang mag-produce ng pag-ibig na tulad ng pag-ibig mo. Mahirap nga sa amin, Panginoon, yung magmahal tulad ng pagmamahal mo. Sapagkat ikaw lamang yung kaya magmahal sa amin ng tulad ng pag-ibig mo, Diyos. Kaya dalangin namin na samahan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon. Na mahalin ang bawat isa tulad ng pagmamahal mo sa amin. Naintindihin ang bawat isa tulad ng pag-intindi mo sa amin. Natanggapin ang bawat isa tulad ng pagtanggap mo sa amin. Tulungan mo kaming tularan ka, O Diyos. Sapagkat alam namin pinili mo kami para sa ganitong mga bagay, Panginoon. Tuloy po kayong kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po namin pinubuksan ang aming mga puso at hinahayaan po namin na kayo ay patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Mananatili kami sa iyo, Panginoon. Ano po bang interes natin ating mga kamay bilang tanda ng pagtanggap mula sa ating Diyos? Tagapin mo ang pagpapala ng Ama na inihanda ang lahat ng ito sa mundong ito upang ating ma-enjoy at upang mapunan ang lahat ng pangangailangan natin. Palain ka ng Ama na lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng ito. Palain ka ng kanyang anak na si Jesus, namatay sa krus at tumubos sa ating mga kasalanan. Palain ka ng kanyang pag-ibig na walang hanggan. Palain ka at manatili tayo nawa sa kanyang pag-ibig na hindi nagbabago. Palain ka ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. Palain po tayo ng banal na Espiritu. Saan man tayo pumunta, ano man ang ating gawin, pagpalain niya ang hahawakan ng ating mga kamay, pagpalain niya ang lugar at tatapakan ng ating mga paa, at pagpalain niya ang bawat salitang lalabas sa ating mga bibig. At tayo ay maging pagpapala at makakanasan ng iba ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Sumati nawa ang pagpapala ng banal na Espiritu sa Diyos na makagagawa ng higit sa mga bagay na kaya natin isipin at gawin. Ay ating ibinabalik ang lahat ng pagdakila, pagluwalhati, pagtataas, pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Of tithing has not been a church's invention. As well as the Sabbath, it has been established by God Himself, and it is practiced by all those who recognize Him as the Creator and Provider, and who accept the Bible as His Word. It was by Jesus Christ Himself
who gave his life for the life of the world, that this plan was devised. Abraham paid tithe long before the establishment of the Jewish nation, because instead of being a Jewish institution, tithe was planned to be a blessing to the whole of humanity. When alone, far from home, and with no material support, Jacob also promised to God, "Of all that you give me, I will surely give a tenth to you." As the Israelites were about to be established as a nation, the law of tithing was reaffirmed. "And all tithe of the land is the Lord's. It is holy unto the Lord. And concerning tithe of the herd or the flock, of whatever passes under the rod, the 10th one shall be holy unto the Lord." But how can I know if tithe should really be 10% of all the income or increase? Can I return a different percentage as tithe? Should I return it from my salary only? What about the other incomes? Good questions. The very word tithe is a translation from the Hebrew word maaser, which means a tenth or 10%, which is the same. So, as any percentage different from that cannot be called tithe, it is very important for the believer to regularly verify all the income or increase from any source, recognize it as coming from God, and calculate the exact amount that represents 1/10 of the blessing. Let us follow Solomon's invitation. Honor the Lord with your possessions, and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Amen. Sige pa, practice po natin yung fruit ng ating, fruit ng pananampalataya natin sa Panginoon. Lapit po tayo sa Panginoon at hawakan po natin ang ating mga sobre ng tithes and offering. Lord, salamat po sa araw na to na pinili mo kami na magpuri sa iyo at magbalik sa iyo. It's all privilege to be here. We pray, O God, na maging mabangong sacrifice itong aming tithes and offering. Pagpalain niyo nawa ang aming mga trabaho, negosyo, at lahat ng aming mga ginagawa. This all we pray in the name of Jesus. Amen. And masaya po tayong magbigay. Daan po tayo sa gilid at babalik po tayo sa ating pupunta.